Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. November 18 to 24. Maraming salamat muna sa mga subscriber nyo, subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabayan. Scorpio, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari. Nado. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Marami kayong energy sa mundo ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Scorpio, you're in pain. Nangyari sa'yo. Scorpio, tandaan nyo ha, hindi basta-basta ito mga ano sa'yo, anchor. You're stuck. Ingat kayo, hindi naman palagi, hindi naman ito, may mga excitement. Sa iba sa inyo may mga excitement or makakaramdam ka ng excitement this week sa ibang parte ng iyong mga ginagawa in life. Ingat din kasi andito rin yung may mga small problem, may mga chismis na hindi naman may iwasan. Talagang nahadon pa rin yun. Nandito pa rin yung sitwasyon na may mga anxiety, pagkabalisa, or may mga tao talaga na pag-uusapan ka or may mga madadaldal. Ganun ang nakikita ko sa iba. Ingat ka. May matigas daw ang ulo. May nangyayari ba? Ang kati naman ng ano ko, nangyayari sa akin. May matigas ang ulo. Or may sinasabi dito na ano ano tawag dito? Government? Something ganun ako nakikita. Parang may government. May inaayos ka ba ng mga papers, documents, something ganyan? Or may mga something bahay? Lupa? May mga authority? Or may mga building ako nakikita. Ganyan. No? Andito rin yung sa ano, kasi this is a store, andito din yung pagkakaroon ng, maaring iba sa inyo is meron kayong sitwasyon na makakalaya na kayo, ganyan. There's also this, sa akin to store is parang freedom para sa akin. No, andito na kasi yung sines, kumbaga, andito yung you're starting to reveal your nest, kumbaga, yung sitwasyon mo ngayon. No? Ganyan. Parang magkakaroon ka ng mga new ideas sa iba sa inyo, ganyan. Andito na yung gusto mo kumawala or magkakaroon ng freedom this time sa ibang aspeto ng buhay mo, ganyan sa iba. Kumbaga magkakaroon ka ng mga transition or transformation sa ibang aspeto ng buhay mo, ganyan. Magkakaroon ka ng ganyan. When it comes kasi sa iba sa inyo, siguro you need to work hard or to give an effort sa isang sitwasyon para magkaroon ka ng freedom or para magkaroon siya ng transformation, ano? Ganon. Kumbaga, kailangan mo nang magpakatatag or you want to abandon something in your life or old version of you, ganyan, mga old decisions in life, old rules, ganyan. O kaya may mga sitwasyon na nai-stuck ka na kailangan mong alisin o kailangan mo talaga dito ng transformation, kailangan mo talaga dito ng movement this time sa nakikita ko dito. Kasi yung iba dito siguro you want to settling down with something, no, magiging maganda yung buhay nyo, relationship man yan, trabaho man yan, negosyo man yan, o business man yan, no? Sa nakita ko sa iba sila. Na dito yung kailangan mo ng pagkakaroon or magkakaroon ka na ng lakas o tibay ng loob para gawin yung sitwasyon na yun. No? Either this is your work, profession, something, activity, or ano. Para ito sa iyong stability in life. Kasi sa nakita ko dito. Yung gagawin mo na ito. No? Ang nakikita ko dito. May mga movement naman din ako nakikita sa iba. Sa iba siguro, mga anxiety, ganyan, hindi pa rin
mapapakali, kaya may stagnant pa rin yung iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Ingat lang din sa mga gagawin. Basta you need to protect more to yourself, no? Kasi we have the nest din kasi. Protektahan mo rin yung sarili mo at depensahan mo rin yung sarili mo. Maaaring ikaw is meron ka na pinoprotektan or you want to protect something or someone, no, dito sa nakita ko. Kasi kung titignan ko siya, di ba parang nakatingin siya sa labas. Tapos this is a two-bird. Kumbaga, maaaring may pinoprotektahan ko, you want to protect something or someone, no, na meron ka ngayon or nasa sitwasyon mo ngayon dito. Meron ditong basta ingat ka sa mga document papers, authority, building. Parang government official building or something. May loneliness kasi ako nakikita sa iyo Baka iba dito is stagnant pa. Siguro nakita ko iba dito magkakaroon ng transformation or iba is need ng transformation. Or makakaisip kayo how to transform. Yan na. Tingnan natin ang ni Scorpio. Energy. Scorpio energy this week. Please show me. Thank you. Okay. We have the fire in Aries. And we have the Hero Coin. The Earth in Virgo. Okay. 3 of Wands. Ano yung 3 of Wands kay Scorpio? About? Saan yan? Ano mangyayari dito? Tapos, we have the Earth element, we have the Earth in Virgo, the fire in Leo, the water element, we have the fire in Leo, and the fire element. Okay. Ang energy mo this week, Scorpio, is magkakaroon ka daw ng isang desisyon sa buhay mo or need mo ng clarity para may pag-iisipan ka. Pag-iisipan, decisions, clarity sa isang bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Maybe your creation, tapos o kaya dito, ganyan. No? May mga ibibigyan ka daw ng hard work or effort. No? Maaaring iba dito is magiging curious kasi kayo sa iba. Halimbawa, you want to create yourself. Halimbawa, this is a business, o kaya for a travel, or kaya may mga plano ka na gusto mong i-move forward, ganyan. May mga ipo-forward ka na plano for your growth, ganyan. May mga sitwasyon sa'yo na ipinaprogress mo sa ngayon, no, sa nakikita ko dito, ay, ano yan anak? May pupo si mami. Ano ba yun, mami? Kilo. Ganon. Meron kang isang bagay na focusan this time, pero medyo magiging magulo yung decision mo, magiging magulo pa yung isip mo. Kumbaga, hindi pa siya totally mamove forward. Kumbaga, sinasabi rin naman ni Card na hindi mo kailangan magmadali. No, if ever na kung ano man ito, this is a business, kung ano man plano na ito, maybe this a travel man to, or situation na is an adventure, o yung mga action mo sa buhay. No? Hindi mo kailangan magmadali. You need to focus and try giving effort. Kailangan dito ng development. Wala, ito na naman, anak ko. Diyan na nga lang kayo sa taas, anak. Binububaan niyo si mami. Diyan na lang kayo sa taas. Galit si mami. Ginagawa nila, kaliligo ko lang. Kailangan mo daw, you need to be slowly but surely dito sa gagawin mong plano, no? Kailangan dito ng progress, no? Para magkaroon talaga ng growth. Siyempre,
andito yung sitwasyon din sa iba sa inyo, siguro yung mga i-explore kayo na bagay for yourself, to growth, ganyan, sa iba ko dito. Merong, siguro, iba dito is, may mga mamasterin kayo, may mga, maybe this is your own ambition, meron kayong mga papracticein, meron kayong mga i-develop sa iba sa inyo. No, pero ang sinasabi dito, slowly but surely, you need to improve and steady. Dedicate to your goal. Ang sinasabi nito, give effort and be practical and progress also. And nandito yung kailangan dito ng stable and secure, no? Kaya nakikita ko dito, itong gagawin mo is hindi pa siya really mapupush forward. Kumbaga, medyo kailangan pa siyang i-develop, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan dito ng lakas ng loob, katapangan, tatag, control, focus, confident, and patient. Patient is needed, no? Kailangan mo ditong mag-commit, no? Mag-commit masyado. You need to commit and practical. Tingnan natin. At if ever po, universe, na masetling itong sitwasyon na to. If ever po, meron kang ka-business dito? Meron ka-partner ka ba dito? Parang may ka-partner ka. Yun talaga, yun talaga sinasabi. Yun talaga sinasabi, di ba? Tapos di ba basta si Devil. Tapos 5 of Cups. Hindi mo daw kailangang madaliin ang lahat ng bagay na mga gusto mong gawing plano sa buhay mo this time. You need mo lang talagang patient. Kung kailangan ito is a business, ito is related to your anak, related to your relationship, related sa sitwasyon mo ngayon, na importante, hindi mo kailangang magmadali. You try, kung this is a relationship or trabaho or business, or sa sarili mo, health, halimbawa ganun, ano man bagay na to, try to develop daw muna. Try to develop, ganyan. And, kasi kapag pinilit mo daw, tanda mo dito si Devil, pag pinilit mo, maaring ikaw is maging 5 of Cups. Ibig sabihin, maaring pag pinus forward mo to, is pagsisihan mo ito, bandang huli. No, kaya hindi lahat ng mga gagawin mo kailangan daw ng progress, kailangan ng patience, kailangan ng development, ganyan. Hindi siya kailangang madaliin. Kasi maaring ito is pagsisihan mo at the end. Hindi mo, kumbaga, isipin mo rin yung cause and effect nung situation. Ganun. If ever. Ano po ang parating kay Scorpio? Parating kay Scorpio, yun. I'm only the guidance, ha? The water. And the judgment. The fire. Ano si Ace of Cups po? Ano mo, may nakikita ko nakasulat dito. Opus no. Ano? Siyempre hindi ko mabasa. Okay. Ano about? Pwede paka-explain sa akin? Ano pong mangyayari? Puro ano in the Fool. Okay. We have the water, the air in Gemini. We have the earth in Virgo. Puro, 2-8 mo, oh. The water in Pisces, and the earth in Taurus. And also, di ba, judgment. The fire. Okay, and the Fool pala, the air. Okay, ang parating sa'yo is a bad news. Yes, a bad news.
May isang sitwasyon sa'yo na magkakaroon ng mga hindi pagkakasundo sa iba, may mga hindi kayo magkakatagma ng 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 kagustuhan, halimbawa, o yung mga expectation mo hindi iyon ang mangyari. May may magkakaroon ng either sa iba is magkakaroon ng paghihiwalay, may tao na magiging makasarili, kuhanin mo lang yung side na may mga hindi pagkakasundo o hindi kawalan ng pagkakaisa sa sitwasyon. May mga sitwasyon na may stagnant ka raw. May mga sitwasyon na pipikiin mo minsan yung happiness mo, ganyan. Parang malulungkot ka pero hindi mo ipapakita na naiinis ka, nalulungkot ka, ganyan. Kumbaga may mga sitwasyon na iba sa inyo is indecision, sa iba sa inyo is indecision. May mga sitwasyon sa buhay mo na paulit-ulit na mangyayari. Halimbawa, paulit-ulit kayo nag-aaway, paulit-ulit kayo hindi nagkakaintindihan, paulit-ulit na lang na sumasama yung loob mo, hindi ka pinakikinggan, ganyan. Palagi yung, halimbawa, ikaw or siya is isa sa inyo naging makasarili. Yung parang mararamdaman mo na nagkakaroon ng away or hindi pagkakaintindi or galit yan. May mga ganun. Either sa trabaho mo, sa karelasyon mo, sa malapit sa puso mo. No, sa nakita ko dito. Magkakaroon na. There's also more on bad news or unfulfillment sitwasyon or magkakaroon kayo ng mga ma-empty ka, madidrain ka sa iba. May mga isolated, may mga pagpapabaya, kumbaga, may mga sitwasyon na hindi ka, parang diskontento, ganyan. Mga frustration in life this week ang nakikita ko. And you need to be aware also to your money, and to yourself, syempre. And also, sa mga sitwasyon na related ang money, maging aware ka rin doon. No, and then nakikita ko rin dito na you try your hard work sa isang sitwasyon pero parang hindi mo nakikita yung resulta. Ganyan. You try to give effort sa isang sitwasyon na hindi mo pa siya makikita yung resulta. No, nakita ko dito. Frustration ang parating sa'yo. Pwede ko po bang malaman? Parang may tao dito na wala ng love. May taong wala ng pagmamahal sa'yo. Nandito na lang, ikaw ba or there's a person ngayon? Hindi ko na nakikita na may love yung tao na nandito sa card. Wala na yung love. Wala na yung feelings. Wala na. Wala na. Because ano na lang siguro. Dahil na lang siguro sa may dahilan. Ako nakikita. Kaya nahandoon itong tao na to. Kasi someone want na magkaroon ng freedom or want ng mag-start ng new beginning sa buhay niya. Ganun. Parang sinasabi ko, halimbawa magka-relasyon kayo. Sinasabi mo na hindi kayo para sa isa't isa kasi hindi kayo nagkakasundo, ganyan. Sino kayo may nakikita ko na parang may mang-aangkin ng hindi kanya or nang-aangkin ng ari-arian, parang something ganun. Or meron siyang pinangahawakan na meron siyang pangahawakan sa'yo para hindi ka makaalis sa situation. Ano to? Ano matawag dun? Blind something. Bubita. Bubita si ate, no? Kayo na mag-adjust kay ate nyo, ha? Ano yun ang bubita to, eh. Parang sabi ko sana blind item, hindi blind item. Basta yun na yun. Hindi ko maano, eh. Hindi ko masabi, eh. Bubita talaga. Nasa dulo ng dila ko, pero hindi ko masabi siya. Basta ganun. Parang may ganun ako nakikita dito. Paki-ano nyo nga sa akin to. About what? Oh my God. Frustration ka dito, ah. Pwede nyo i-ano sa akin? Nine of Wands. We have the water and Cancer, the Mercury and Cancer, and the water Cancer. Okay. It's more on frustration. Ako nakikita. Either this, because there's no love kasi ako nakikita.
Maybe this your friend or tinuturing mo siyang kaibigan o tao na sinusuportahan mo or sinusuportahan mo siya. You giving love and support sa tao na malapit sa'yo. Ganyan. Ano? Sa iba ganon. Sa iba ganon. Pero ang nakita ko, wala yung love. Parang nandun na lang talaga yung support because sa may mga pinanghahawakan. No? Or handito yung this week, yung parating sa'yo is more on frustration sa tao na malapit sa'yo. Either this is your friend, either this is your co-workers, ganyan. Tao na malapit sa'yo. O kaya meron kang imimit na isang tao, either your friend or karelasyon, or malapit sa puso mo, kasama sa trabaho na magkakaroon kayo ng maaring pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, ganyan, or situation na hindi kanya maintindihan at hindi mo siya maintindihan. Ganun. Kasi magkakaroon dito ng frustration and deep one. Magkakaroon ng collaboration, maaring ikaw is may pupunta ka na gathering, or may pupunta kang birthday, ganyan. Tapos in that birthday, magkakaroon siya ng frustration. May tao mapuprostrate. Maaring ikaw or malapit sa puso mo, ganun. May tao mapuprostrate at hindi parang, hindi ko alam kung away, galit, something, More on frustration this week. Ganyan. Tingnan natin anong dapat iwasan ni ikaw or malapit sa puso mo. Ni Scorpio. Baka may mga pupuntahan kang married, celebration, birthday, ganyan. May getting together kasi ako nakikita. Or you're doing something creativity. Pero ang nakakita ko talaga dito, hindi magkakasundo. As in, hindi. Hindi. Yung walang pagkakaisa, walang pagkakasundo. Magkakaroon ng mga puot o galit o sama ng loob kanya. Kumbaga, hindi mag-fit yung sitwasyon sa'yo or sa malapit sa puso mo or sa yung nasa paligid mo. Hindi siya magiging fit. Ano po ang ano ba to? Anong dapat iwasan ni Scorpio? Ate, ano ba yan? Hello, ate, ano na? Tulog? Tutulog ako sa no? Ano dapat iwasan ni Scorpio? Universe, ano pong dapat iwasan ni Scorpio? The High Priestess. Bakit po? Anong dapat mong gawin? Ano pong magiging resulta if ever? Ano pong kailangan po ba? Okay. Sandali. Okay, dapat mo daw iwasan. Kailangan po ba? Okay. Thank you po. Dapat mo daw iwasan is yung yung maging emotion. Yung masad, no? Iwasan mo daw yun, yung maging tahimik lang, actually. Kailangan mo rin na magsalita ng nararamdaman mo. Hindi because of dahil pinagtatanggol mo or ipagtatanggol mo yung sarili mo. Hindi dahil yun. Kailangan mo rin na magsalita ng nararamdaman mo. Hindi mo kailangang manahimik. No? Sa nakita ko dito. Huwag kang masyadong maging emotional. You need to take care or you need to talk or communicate to find peace. Ako na nakikita dito. Para magkaroon ng acceptance or magkaroon ng peace dito sa sitwasyon or magkaroon ng para walang masaktan, ganun. Hindi mo lang kailangang dapat manahimik. Kumbaga, iwasan mo yung manahimik at hindi magsalita o hindi mag-show ng emotions or communication sa isang sitwasyon. No, kasi ito kasi yung pagsisimula lang ng puot
ng, ano yung sama ng loob, no? Magkakaroon lang ng sama ng loob deep inside, tapos mai-stuck lang yun sa puso mo, and then ang daming tatakbo sa isipan mo na questioning, kasi because of the dissatisfaction. Why? Kasi pinabayaan mo na nanahimik ka, hindi ka nagsalita, di ba? Kung magsasalita ka at hindi ka mananahimik, hindi yung, kasi may papasok naman daw sa intuition mo na magsalita ka rin, ipagtanggol mo, o magsalita ka na kung tama ka, sabihin mo, kung may mga gusto kang sabihin, sabihin mo. Papasok yun sa intuition mo, pero kung ano yung papasok sa intuition mo yun, gawin mo. Pero iba daw sa inyo, mananahimik lang kayong basta-basta. Hindi nyo daw sasabihin. That is wrong daw. Kasi sinasabi dito in universe, alam mo yan si Scorpio are always giving a sign sa kanya intuition, ganyan, sa panaginip niya, or sa mga sign in a number, na mga dapat niyang gawin, pero they always rejected me, and siguro hindi niya lang nare-recognize kasi busy siya sa meron siya ngayon, o ayaw lang talaga niya magsalita. Yun daw ang iiwasan mo, yung hindi makinig to your intuition, o hindi ka magsalita at manahimik ka lang, no? You need to try to find a peace. Kung alam mong mali, kung alam mo nagkakaroon ng maling mga gawain, nagkakaroon ng manipulation or betrayal man yan, or mga pagsisinungaling, or sitwasyon na hindi na nagiging good, no, hindi mo kailangang mag-escape doon sa sitwasyon na yun. Ang kailangan dito is to communicate, no? Sabihin mo yung nararamdaman mo, sabihin mo kung ano yung tama, no? Kailangan mo rin doon na magpakatotoo sa sarili mo. Anak, ano to? Niyak ka na, sunguso mo! Ning, kinain mo? Patingin. May dumi kay baluga. Kailangan mo daw magsalita, no? Para magkaroon ka rin ng peace of mind. Kaya para magkaroon ng recovery, no? Kung ano man sitwasyon ito, group man ito, nanay mo man ito, kapatid mo ito, sarili mo man ito, related ba to sa anak mo, o kung ano man sitwasyon na to, para daw hindi na lang, para yung sitwasyon na to, hindi maiwanan ng hindi nare-resolbahan. Diba? Kung tatalikuran mo na lang daw ito, then, dadalin mo to forever. Maraming katatakbo na questioning kasi hindi siya matatapos in your mind, di ba? Isipin mo, bakit talaga sila ganun? Bakit ganun? Kasi why? Kaya nagkaganon kasi dala mo yun. Kasi hindi ka nagsalita. Di ba? Hindi ka nagtrust sa intuition mo. Binigay na sa iyo yung sign. Hindi ka nagkilos, di ba? Iwasan mo daw yun, yung magkaroon ng pananahimik lang. Iwasan mo yun. Hindi naman dahil sa magiging suwail ka, hindi yun eh. Dahil you care, 'di ba? Kasi you want peace. 'Di ba? 'Yun ang kailangan dito. Kailangan dito is transformation. Alam ko naman na you are aware. Sinasabi rin naman na you are so very aware sa feelings ng mga tao. Kasi andito ka kasi sa sitwasyon mo, Scorpio, no? You are the person na magaling kang mahusay kang makitungo sa mga tao, at yun is maiintindihan ng mga tao yun. You need to give advice. Siyempre, give advice, ganyan. And then, very creative thinking ka naman eh. Kaya alam nila na nakikita nila at mararamdaman daw yun ng tao, yung respeto mo sa kanila at respetuhin ka rin nila. Kasi siyempre you're concerned. Concerned ka kasi, di ba? Kasi you want peace lang naman. Kaya iwasan mo yun, yung pananahimik at hindi magsasalita, at mahang lang yung situation sa isipan mo na bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganyan. Kasi dadalin mo lang yun eh. Hanggang end. Dadalin mo lang. Hindi yung mariresolvan hanggat hindi, in that time, hindi ka naggawa na ng solution doon. Okay? Tingnan natin ang iyong love. Love. Love, tandaan nyo, love. Hintayin ako nagre-ring. Sa lahat, ikaw, sarili, magulang, kapatid, anak, relationship. Kamusta po sa love si Scorpio? Love, Scorpio. Anak, ano yan? King Kakang. Love, Scorpio. Universe, ano pong advice nyo? Salamat po. We have the 5 of Cups. 5 of Coin pala. Pero the Ace of Sword. Yan ang iyong the Air. Tingnan natin. Bakit po love is Ace of Sword?
Hala, tingnan mo yung ano mo, oh. Dalawa siya, oh. Seven of Swords. Kalokohan to. Ingat ka, ha. Ingat ka talaga. May nakikita ko dito na someone's not valuing you. Parang ikaw lang yung magigib ng magigib, ikaw lang yung tutulong na tutulong, ikaw lang iintindi. Mag-ingat ka rin when it comes to money, baka manakawan ka. Or baka mawalan ka ng mga item, may mga utang sa'yo na hindi magbayad. No, mag-ingat ka talaga when it comes to your money, to your job. Yeah, may mga sitwasyon din kasi ako nakikita na ano na magsisinungaling, dishonest, ganyan. May mga pagtataksil or may mga cheating or pagnanakaw ako nakikita, ha. Ingat ka, may sneaky person sa paligid mo. Tingnan natin. Universe. Ace of Swords in love. Scorpio. Bakit? About what? Anong nangyari? Puro ano ah. Page. Aray ko. Namanidyo pa ako. Ano nito? Okay. When it comes to love, andito kasi sitwasyon na you are sad. When it comes to love, you are sad. No? Andito yung situation na gusto mo magpakatotoo sa sarili mo. Gusto mong you must to let go something in your life kasi you want to focus to yourself kasi nagkakaroon ka ng new beginning and you want to create again yourself, no? Sa buhay mo. Or there is someone who is offering you a new love or this opportunity, something ganyan ako nakita sa iba. Pero nandito kasi sitwasyon mo na hindi pa siya pwede. Hindi ka pa pwedeng ano tawag ito? Hindi ka pa pwedeng mag-move in a direction na gugustuhin mo or in a direction na make a beginning in your life, no? Kasi parang may mga tensyon na hindi pa natatapos or may mga tensyon na dapat mong tapusin, no? Kasi nagiging dalawa yung energy mo sa akin or there's a two energy ako nakikita dito. This energy, the love energy is matagal mo nang meron at the second is bago, no? Sa nakita ko dito. Pero, oh God, when it comes sa love, kakaroon ka ng dalawang may mga pinag-iisipan ka. Either hindi siya true love, pero ang nakikita ko dito, you want to start a new beginning in your life, no? Either to yourself or there's a new love. Ako nakita. Pero hindi ko nakita na kasi why? Hindi ka makakapag-desisyon. Nandito kasi sitwasyon na magiging urong-sulong yung situation mo. Either you want to withdraw or retreat or retire for something or maghahanap ka daw ng katotohanan. Kumbaga, itong desisyon na to is paghahanapan mo daw ng katotohanan. Maghahanap ka sa sarili mo ng katotohanan, sisiyasatin mo yung sarili mo, ganyan. May mga time daw na situation na pag-iisipan mo, no? Ganon. Parang handod ka na, siguro sometimes parang mag-iisip ka, a night, ganyan, nakikita ko dito. Kung paano mo gagawin yung part na yun. Kasi when it comes sa love, nagiging hati yung energy mo sa akin dito eh. Oh, you must let go something pero ang nakikita ko dito, hindi pa siya pwedeng maalis o iniisipan mo paano mo siya malilet go. Parang gano'n. O paano mo siya masusolusyonan dito. No? Hindi, kasi kailangan mo ito muna tapusin yung isang part ng buhay mo na tension na hindi pa nare-resolbahan. Ganun. Kailangan mo muna tapusin. Siyempre, kailangan mo rin magpakatotoo. You need to, sabi ko nga sa'yo, communication, di ba? Sabi ko nga sa'yo, communication. You want to create again yourself in a new you or in a new situation in life. Kailangan mo magpakatotoo. Kailangan mo makipag-communicate. Kailangan mo magsalita.
no? Kailangan mong gawin to, and you need to be concentrate and kailangan talaga. Kailangan talaga. Kailangan, When it comes to a love, tapusin mo muna yung tensyon na hindi pa natatapos before ka pumasok sa isang bagay o kahit nasa sarili mo na lang. Hindi man sa ibang tao o kahit sa sarili mo lang. Kailangan ko ano yung mga tensyon pa na hindi natatapos bago mo i-create again yung sarili mo. Tapusin mo muna yung part na yun. Okay? Universe, bakit po 5 of coin ang kasi ang nakita ko sa'yo dito, gusto mo na ng new journey, may mga idea ka na gusto mong gawin, ganyan. No? Pero ang sinasabi doon, na kailangan mo maging smart kasi this time eh. Kailangan mo na magpakatotoo. Yung creation ba yun o yung gagawin mo na ba yun is sapat na ba para gawin mo? 'Di ba? Halimbawa na lang sa pera, may gusto mo magbago ng trabaho, gusto mo magnegosyo, o kaya may mga gusto kang gawin na project in your life, no? Kaso, kulang ka naman sa pera, kulang pa yung ipon mo, di ba? Wala kang ipon, this is time muna na mag-ipon ka, di ba? O kaya may mga dapat ka pang bayaran o may mga utang ka pa. Well, bago mo gawin yung bagay na yun, kailangan mo tapusin muna yung mga tension na hindi pa natatapos in life bago ka mag-jumping na parang kangaroo, 'di ba? O kaya when it comes sa relationship, o 'di ba, halimbawa meron ka nagugustuhan or someone's offering a love pero may mga tension pa na hindi pa natatapos, huwag ka muna mag-jump. Tapusin mo muna at magkaroon ka muna ng clearance bago ka mag-start ng new journey sa buhay mo o new energy in your life. So, bago ka muna new beginning sa buhay mo. Okay? Pero nasa sa'yo pa rin yung decision na yun. 5 of coin. Universe, bakit o 5 of coin? Kumbaga, kung ito is sa negosyo or ano man yan, mag-ipon ka muna ng pera. Magbayad-bayad ka muna. Kailangan mo muna ng pag-ipunan. Tingnan natin, bakit po? Okay. About? Nag-aaral ka ba? Anong nangyari? After nun, bakit? Bakit? Ba't yung card mo? Saan sa lumilipad? Okay. Okay, ang advice sa'yo is, kahit mahirap, yes, iba siguro nagkakaroon ng problema sa pera nyo, you have a financial problem, you are not stable, ganyan, wala kayong ipon, like I told, o kaya may mga sitwasyon na there's a hardship in your life right now. Ako nakikita, may mga sitwasyon na hindi nyo ma-accept, gano'n, no? Nandito na, you need to try to keep moving to reach your goals sa nakikita ko dito. Pag-aralan mo yung mga bagay-bagay na meron ka sitwasyon ngayon, aralin mo, no? Nandito yung sitwasyon na isipin mo kung planuhin mong maigi yung mga bagay na sa ngayon kasi hindi ka masaya, no? May mga parts sa'yo na buhay hindi ka masaya, may lungkot, minsan siguro nakakaramdam ka minsan siguro ng masama pakiramdam mo, ulo mo, paa mo, ganyan. May iba dito lumalabo na rin ang mata o kaya may mga sitwasyon na nalulungkot ka talaga. Alam mo yun, it's more on sadness ang nakikita ko sa'yo this time. Loneliness kasi because of the failure na mga gusto mong gawin. You want to escape sa isang sitwasyon na hindi ka na rin masaya pero parang hindi naman pwede, ganyan, no? Parang hindi pa nararapat. Pero ang sinasabi dito is you need to keep moving to reach your goal, acceptance, hindi ka nag-iisa, pag-aralan mo yung mga bagay na meron ka sitwasyon ngayon. Kailangan when it comes sa plano is you need to be very careful when it comes to a plan, no? Huwag kang magpa-trap dun. Kumbaga, huwag mong pabayaan yung isang bagay na mangyari na matrap ka doon sa sadness or ma-stuck ka sa doon or ma-stuck ka. Huwag mong pabayaan na malito ka sa mga plano mo sa buhay at hindi mo ma-move forward. Huwag kang manghinayang sa mga sitwasyon na maaring mawala
matapon, mag-fail kasi it's only a challenge para sa'yo para maging matatag ka for a next level of your life or destination, no? Sa nakita ko dito. Magpakatotoo ka rin sa sarili mo. Don't manipulate or wag ka magpamanipula sa sitwasyon mo na meron ka sa ngayon. No? Yun, if this situation is hindi na nagiging good sa'yo, it's nagkakaroon ng negative thought or it's more on frustration to yourself, lumabas ka dun sa sitwasyon na yun. Diba? You need to escape sa isang situation na hindi na mag-work sa'yo anymore. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. No, kailangan dito sa'yo is a clarity. Kailangan dito is magpakatotoo ka. Kailangan dito maging matalino ka. Kailangan dito is may mga challenge na darating. Kailangan hindi ka matakot sa mga challenge na darating sa buhay mo. You need to be honest also to yourself and i-correct mo yung mga tama or mali na sitwasyon na meron ka sa ngayon. This is the time to decide. No, pero you need to be very careful sa lahat na magiging plano mo. Plano mo this time. Keep moving lang to reach your goal. No? Getting away with something. Yung mga hindi nagiging totoo sa'yo, yung mga hindi ka na nagiging masaya, yung more on frustration. Kasi choices is always available, is nasa sa'yo. No? Nasa sa'yo yun. Huwag kang magkaroon ng self-imprisonment. You are not a victim. No? Iba dito nagkakaroon ng victim mentality kasi ganyan. Parang nandito yung situation na nako-corner ka because of the situation. Hindi yun eh. Hindi yun eh. Kaya nakita ko iba dito nagkakaroon kayo ng doubt sa sarili nyo. No, may mga gusto kayong desisyonan pero may doubt kayo. Alam niyo yun, ganun ang nakita ko. Parang you don't know how to proceed but this time, no, nandito kayo sa sitwasyon na nagde-decide kayo if you stay or you go, mga ganun. It's more on your personal power this time, no? You are not a prison sa nakita ko dito. Huwag mong i-hide din yung nararamdaman mo. Kasi una pala nakita ko ganun ka eh. Pag hindi gano'n, hindi siya makaka-good para sa'yo. No, yung pananahimik, yung hindi pagsasalita. Okay? It's up to you how you drive your destiny. No? I'm only the guidance. Ingatan niyo yung sarili niyo ha. Baka may taong may sakit ako nakikita. Nagkakaroon kasi sa'yo ng disappointment, you're sad, loneliness, ganyan. Huwag mo pabayaan yung sarili mo. Nagkaroon ba ng rejection and abandonment sa iba? Parang may sitwasyon na feeling ko nag-iisa ka. Yung nakikita ko, parang you're alone. Bakit? May nakulong? O may makukulong ba o may nakulong? Okay. Arigato naman sa God bless.